Good morning or good afternoon, everyone. Today we're going to talk about blanching, a simple yet very important techniques in food preparation. Have you ever wondered kung bakit ang ibang vegetables ay bright ang color, fresh looking at hindi overcooked? That's because of blanching. In this presentation, we will guide you step by step on how to blanch fruits and vegetables and explain kung bakit ito mahalaga sa pagluluto. Blanching ay isang cooking technique kung saan ang pagkain, lalo na yung vegetables, ay briefly na pinakukuluan. Then agad itong nilalapat sa ice water para ma-stop ang process or ang cooking process. Ang purpose nito is to preserve the natural color, texture, and nutrients ng food. Kaya mapapansin natin na kapag nag-blanch ng gulay like broccoli or beans, mas nagiging vibrant yung kulay at nananatiling crisp o medyo crunchy instead na lumambot agad. And ang blanching also acts as a bridge between raw and cooked food. For this part, pag-uusapan naman natin kung saan nagsimula ang blanching techniques. Ang blanching is connected sa work ni Nicolas Appert, isang French chef and confectioner noong early 80s. Siya ang nag-develop ng food preservation techniques, especially noong 1809, para makatulong sa pag-store ng pagkain for a longer time. Ginawa niya ito bilang response sa pangangailangan ng Army and Navy na kailangan ng pagkain na tumatagal kahit nasa biyahe o digmaan. Dahil dito na-develop ang mga methods tulad ng heating and preserving food kung saan kabilang ang concept ng blanching. Good day. Now let's talk about the common techniques and blanching. So first is the water blanching. So what is the water blanching? Water blanching is the use of water when doing a blanching. Next technique is the steam blanching. This one is we are using the steam to blanch the fruit or vegetable. The fruit and vegetable and steam blanching don't contact directly on the water. Next common technique is the microwave blanching. In a microwave blanching, it uses microwave. The microwave is used to achieve the similar result, but in the quickest. So, if you will give it a chance, which will you choose in the common technique of blanching? Here are the major steps and blanching. First is the preheat. Next is the blanching. And the lastly is the calling, where we follow this step even in fruit or vegetable that we're going to blanch. Next is how do we blanch vegetable. This is under the major step, but we specifically first gonna prep our vegetable to easy access for blanching. Next is we boil water and prepare an ice bath. Ice bath will ensure the crispiness of our vegetable. Next are adding the veggies in our hot pot where there's a boiled water. Step number 4, we need to bring the vegetable on the ice bath that we prepare when we boil the water. After the high temperature, we put in very low one. So, what is this method that we use in step number 4? This is called shocking. After blanching, we quickly coat it using this ice bath. But why do we do that? We do that to preserve the quality of our vegetable even we already blanched it. After ice bath, we should let it drain so there is no water when we put it in a freezer or we process the fruit or vegetable. That's all for the process of blanching. I hope you learned something. So ito naman yung mga commonly ingredients na ginagamit sa pagbablanch noong ancient times, gaya ng mga leafy vegetables such as kale and spinach, yung mga beans and legumes, and also yung mga fruits, particularly yung mga pwedeng i-preserve, and also yung mga jams. So bakit nga ba kailangan i-blanch yung fruits and vegetables bago i-freezing? So kailangan ito kasi ito yung nakakapagpatigil ng enzyme which is naturally nang nag-i-exist sa vegetables. Also yung enzyme, ito yung nagkokos ng spoilage even nasa frozen na. And if hindi napigilan or na-blanch yung vegetable or fruits, maaring mawala yung kanilang color, ma-reduce yung nutrients, and ma-shorten yung storage lives. So kaya kailangan muna siyang ma-blanch bago i-freeze para ma-deactivate yung enzyme at mapanatili yung freshness ng food. Let's talk about the advantages of blanching. So una ay ang maintain bright color. Sa pagbablanch, nakakatulong ito upang mapanatili ang natural color ng mga prutas at gulay dahil napipigilan ng blanching ang enzymes that cause discoloration sa ating mga gulay at prutas. Kasunod ay ang improved texture. Blanching soften the vegetables slightly, making them tender but still firm. Nakakatulong din ang blanching upang mas mapatagal pa yung shelf life ng ating mga gulay at prutas dahil napipigilan nito yung enzymes at yung pagkasira ng gulay at prutas. Kasunod ay ang reduced microorganism dahil nga gumagamit tayo ng hot water sa pagbablanch, napapatay nito yung mga bacteria at naalis din yung mga dirt na kumakapit sa mga gulay at prutas, making the food safer and cleaner to eat. And last, it makes vegetables easier to cook. Dahil nga na half cook na ang gulay during blanching, mas madali na itong ihanda or lutuin pa sa ibang mga dishes. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga disadvantages ng blanching. One of the disadvantages of blanching is yung pagkawala ng mga vitamins doon sa ating mga prutas at gulay. Tulad na lamang ng vitamin V and
C dahil nadidissolve ito sa hot water during the process of blanching. Kasunod, blanching adds an additional step in food preparation, so it takes time compared to cooking vegetables directly. Next is over-blanching can damage the texture of fruits and vegetables. It also need a proper timing. Syempre kapag nagbablanch tayo, dapat bantayan natin at mag-set lang tayo ng time kung ilang minutes natin itong lulutuin para hindi siya ma-overcook. Ngayon naman, let's talk about the common mistake na nangyayari sa pagbablanching. Una ay ang overcooking vegetables. So kapag wala tayong proper time na naiset habang nagbablanch tayo at napabayaan natin ito, maaaring ma-overcook yung vegetables. Kasunod itong not using ice bath. So kapag hindi ito ginawa, maaaring magtuloy-tuloy pa yung pagkaluto ng gulay. So kasunod ay itong wrong timing. So ang pagbablanching kailangan niya ng extra time, hindi ito minamadali kasi kapag minadali natin ito, maaaring yung enzyme ay hindi pa tigilan ng hot water at kapag naman masyadong napatagal yung pagbablanch ng gulay, maaari itong maging overcook. And last, sa pagbablanch, kailangan tama lang yung water na ating maiilagay, hindi siya masyadong marami at hindi rin masyadong konti upang mabalance yung pagka-blanch ng gulay. Over blanching use. In home cooking, ginagamit ito sa bahay upang mapanatili ang matingkad na kulay at lutong ng mga gulay bago ito ihalo sa iba pang sangkap. Freezing vegetables. Napakahalaga ng blanching bago mag-freeze ng gulay dahil pinapatay nito ang mga enzyme na nagdudulot ng pagkasira, kaya nananatiling sariwa ang gulay ng mas matagal sa loob ng freezer. Food industry naman, isinasagawa ang blanching sa mga pabrika bago i-freeze o i-package ang mga gulay to maintain high quality at hindi agad mabulok. Sa mga restaurant naman, kadalas ginagamit ito ng mga chef para mapabilis ang pagluluto at ma-ensure yung texture and yung color ng gulay ay hindi magbabago. Be careful with hot water dahil maaaring ang kumukulong tubig ay magdulot ng malubhang pagkapasok, kaya dapat maging alerto tayo at dahan-dahan sa paggalaw lalo na kung tayo ay nagluluto sa kusina. Huwag direktang hawakan ng gulay, maaaring gumamit ng tongs o strainer upang ligtas na mailubog at maiahon ang mga pagkain. Huwag din maglagay ng sobrang daming gulay nang sabay-sabay sa kumukulong tubig dahil kapag masyadong madami, hindi pantay ang pagkakaluto ng gulay. Siguraduhin din na malinis ang paligid ng working area to avoid any contamination sa food and ma-maintain ang safety ng pagkain. In conclusion, siguro nagtatanong kayo na di ba nalalanta na yun then nawawala yung kulay nun? Pero hindi ganon ang nangyayari sa tamang blanching. Ang blanching ay isang cooking technique na ginagamit sa pagluluto na kung saan yung mga veggies ay inilulubog sa kumukulong tubig ng panandalian. After nun ay inilalagay sa malamig na tubig or ice bath. Bakit kaya? Kapag galing sa kumukulong tubig yung mga veggies, syempre yung tendency niya maluluto siya ng maluluto. Kahit inalis na natin ito sa kumukulong tubig. Kapag hindi agad pinalamig, maaaring malanta, sobrang lambot na and then mawala na yung magandang texture. Hindi po agad nawawala ang kulay ng gulay kapag binablanch. Sa katunayan nga, mas nagiging matingkad yung green nito sa simula. Kung mapapansin nyo kapag kayo ay nagluluto ng gulay, ang nangyayari kasi, kapag nilagay sa mainit na tubig, lumalabas yung natural pigment ng chlorophyll. Kaya mas nagiging bright and green ang gulay, nawawala din yung hangin sa loob ng cell.